Ito, next, abogado. Grabe si Saldico, no? Si Saldico, pinakain ng tae. Yung pinklawan. Grabe kayo. Ang hirap ng posisyon ng pinklawan ngayon. Tingnan mo, ha? Si Sara, ha? Sinabihan, kainin nyo tae ni Bongbong Marcos. Di ba tinain na nila si Bongbong? Oo, kinain pa. May inulit pa ni Saldi. Pinapakain niya ulit yung pinklawan ng tae ni Bongbong. Sabi, we urge former Representative Saldico. Ay, meron ka ng driver. May papakilala ako sa iyo, driver Pogi. Bakit naman driver? Hindi. Kasi yung mga VIP kailangan naka-driver yan. Oo. Tsaka siyempre kung magda-driver ka yung Pogi na. Sige. To return to the country and fully cooperate with the ongoing investigation into the anomalous flood control and other infrastructure projects. Totoo ba to, ha? Hindi, nakuha ko lang ito eh. Totoo bang sinabi mo yan, De Lima? Kasi kung hindi, hindi, lusot ka. Pero kung sinabi mo yan, grabe eh. Talagang kinain mo na yung tae ni Bongbong Marcos, ha? Kayong pinklawan, ha? But, kung totoo to, at sinabi nga to ni De Lima. De Lima. Kung nasabi nga ito ni De Lima, ito ang istorya ng Pink ngayon. Grabe yung nila. May napanood ako, sabi nung isang vlogger. Si vlogger interview at saka si interview sarcastic. Yan. Pangalanan na lang natin gano'n. Si vlogger interview at si interview sarcastic. Ngayon. Ang posisyon nila, hindi namin pinagtatanggol si Bongbong Marcos. Pero ang tanong dito, yung binanggit ni Saldico, sinong makikinabang? Si Sara daw. Kasi pag pinag-resign, si Bongbong, papalit si Sara. Tingnan mo. Okay, let's assume hindi nga nila pinagtatanggol. Number 1, hindi nga nila pinagtatanggol si Bongbong Marcos. Number 2, inaamin nila na si Bongbong Marcos ay may kasalanan directly or indirectly. Maaring kung hindi man siya nakinabang, sobrang tanga niya na bakit niya hinayaan. So talaga namang involved daw si Bongbong Marcos. Pero, may pero makikinabang si Sara. Parang, ito ay ginagamit ng Duterte. At pinapalabas nila, kasalanan na naman ng Duterte, pamira. Pati yung pagnanakaw ni Bongbong Marcos, kasalanan ni Duterte. Pati yung ini-insert ni Bongbong, kasalanan ni Duterte. Pambira, kawawa naman yung matanda doon. Nananahimik na, giniginawan lamig-lamig sa dahig. Tapos yung isa nagnanakaw, kasalanan na naman ni PRRD. Yan ang istorya ng Pink ngayon. Hirap ng kalagayan nila. They are forced to eat Bongbong Marcos shit. Di mura yun, ha? Tae pong ibig sabihin nun. Puwersado silang kainin ang tae ni Bongbong Marcos. It's because they don't want Sara to be the president. Ang punto ko dito, maaring halimbawa lang, for discussion purposes, maaring nagsisinungaling si Saldico. Maaring, kasi sa kanila, kine-question nila yung timing. Saka siya nagsalita kung kailan mag-rally ng 3 days. May kamay dito ang Duterte. Ganun ang nila. Pero hindi kami nag-aabogado kay Marcos. Ganun. Pero pag tiningnan ninyo, may kasabihan. Nakasulat sa libro. The book of all books. The book of books.
Ano ang laman ng puso, yun ang nilalabas ng bibig. Tingnan mo ang Pink Lawan. They are not concerned matumbok ang mastermind. Dapat yan, kung may lumalabas na katotohanan or kahit kasinungalingan, pero meron ng lumalabas na nagtuturo na kung i-connect mo, very possible kasi sino ba talaga ang may kapangyarihang humawak ng perang may command? Instead na titingnan nila doon, maging happy sila, totoo man or hindi, at least may lumalabas na umaandar na yung ebidensya, napupunta na sa mastermind, nakatingin pa rin sila sa pag-upo ni VP Sara. The abundance of the heart, the mouth speaks. Pink, hindi kayo concern sa taong bayan. Ang concern nyo lang, hindi makaupo ang Duterte. Yan na yun. Huwag nyo na kaming paikot-ikutin. Mas gugustuhin nyo pang makalusot ang magnanakaw kaysa makaupo si VP Sara. Kaya masaktan na po yung mga kaibigan nating Pink. But that is the truth. Nothing but the truth. Masakit. Pero yan kayo. Tingnan nyo boses nyo. Tingnan nyo tono nyo. Hindi na kayo tumitingin sa katotohanan. Ang tinitingnan nyo lang, hindi dapat makaupo si Sara. Mga buwisit kayo. Yan ang tono. Ngayon gusto nyong pauwiin. Gusto ko lang himayin itong video ni Bongbong Marcos. Gusto kong bigyan ng komentaryo. Pakinggan po natin. Former speaker included in the list, sir? I don't think so because the only evidence that has been made against him is Ano ba talaga Bongbong Marcos? Tinatanong dito. Meron kasi siyang pinakitang listahan. Madami daw yun ng mga mambabatas from Senate tsaka Congress lower house. Tanong, andun ba sa listahan si Tambi? Hindi siya makasagot. In the Senate. So I don't know. Talagang dito pa lang, alam mo si Bongbong Marcos pag natataranta, no? Kaya ito hindi pinagsasalita. May kakilala ako, hindi ko nasasabihin kung sino. Pero dating may command kay Bongbong Marcos. Talagang hindi nila ito pinagsasalita. Kailangan may magsasalita in behalf of him. Alam nyo na, kilala nyo na siguro kung sino yun. Pag nagsalita talaga to, wala talaga. Mabubuking at mababuking ito. No, with the speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. You don't file cases for optics. You file cases for narrative. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Ito, tinatakpan niya obviously yung pinsan niya. Okay? But until when? Kasi tatandaan po natin, pag alam nila yung barko lulubog na, kanya-kanyang ligtasan lang yan. Nagtutulungan lang yan kasi yung pumapasok na tubig sa barko, paunti-unti pa lang. Pero pag talagang alanganin na at kulang ang salbabida, kukuhanin yung salbabida mo Tambi. Kaya ikaw Tambi, unahan mo to. Trust us. Ilalaglag ka nito. Kung nilaglag nito, yung nagpakulong sa tatay niya, kung nilaglag nito, yung nagbalik sa kanya bilang presidente, sino ka? Pinsang ka lang. Kung yung pangarap niya, ipinagpalit niya
itrinidor niya, ikaw pa, Tambi. Unahan mo na. Pag ikaw na unahan nitong ilaglag, tapos ka. Maniwala ka, Tambi, hindi ka na makakabawi. Kahit anong sabihin mong palusot, di ka na makakabawi. So, unahan mo na. Alam na ng taong bayan, this is public knowledge. Alam na naman ng taong bayan kung sino. Hindi naman kinokontrol lang nila yung media, but yung karamihan ng taong bayan, alam na kung sinong mastermind. Kaya para mabawasan yung iyong magiging kapahamakan dito sa nangyaring ito, unahan mo na ito. Pero ito, gustong-gusto talagang nagkakampihan yung magpinsan. So, alam mo, wala talagang patutunguhan yung investigasyon. Okay. Kaya yung rally, 3 days yun . To give them time. Hindi magiging successful yung rally kung talagang kayo ay seryoso sa investigasyon. Pero kung nakikita nilang ganyang takipan, it's almost, in my opinion, this is almost sure Bongbong Marcos is one of the masterminds. Isipin ninyo yung mga congressman na nasa listahan. Yung pinsan niya wala. Ganon? Ganon kalinis yung pinsan mo? Ganon katanga? Nagnanakaw yung nasa ilalim niya, siya hindi. Gising, Tambi. Pero ako, kaya critical po yung critical po yung rally. Pag lumakas talaga at dumami yung nagrarally, up to the 3rd day, mag-uunahan na lang. You will see vloggers na babaligtad. You will see politicians na babaligtad. And one of the cousins, itong magpinsan na ito, isa dyan, maglalaglagan na. Pag talagang, kaya very important yung rally. Let's do it peacefully, pero let's attend.